Hello mga kalisen, magandang araw po sa ating lahat. Isa na naman trending dito sa Facebook at naawa ako nitong kalabaw na sa kabila ng 32 taon na nilbihan sa kanyang amo ay dahil sa kahinaan ay plano na niya itong ibenta, ilagay sa slaughterhouse at nakatakdang katayin ito. So sad mga kalisen dahil alam naman natin ang kalabaw ay kalinga namin mahihirap na magsasaka. So relate ako dito mga kalisen dahil ako ay laking bundok, laking bukid, laking magsasaka kami at ito lang ang tangi naming ikinabuhay simulat sa pulong bata pa kami. At naalala ko talaga nung time na yon ay yung kalabaw namin ay talagang mahal na mahal yung tatay ko, yung kalabaw namin at talagang inaalagaan niya pagkatapos niyang manilbihan, pagkatapos niyang kasama na magtanim ng palay sa bukid ay talagang sinusukli ng tatay ko itong kalabaw na to na painumin at pagsilbihan din siya kapalit yung paggawa niya doon sa bukid dahil malaking katulungan ng mga kapwa magsasaka ang kalabaw. So itong post na ito at talagang naantig yung aking puso dahil talagang naawa ako sa walang kamalay-malay na kalabaw. Although hindi natin mahusgahan, hindi natin mawari kung ano yung naging problema, kung ano yung pangangailangan nitong tao na ito, pero hindi ko rin masisi kung ano yung kanyang pinagdadaanan. Pero, Diyos ko, yung kalabaw po ay walang kamalay-malay. Dahil ang kalabaw ay unconditional love yan, mga kalisen. Inaano lang nila yung kanilang pagiging tapat sa kanilang amo. So, ito namang amo, nang dahil siguro matindi ang pangangailangan, wala na siyang ibang choice na gawin kundi ibenta na itong kalabaw. Bukod doon, dahil daw mahina na daw yung kalabaw dahil nga grabe naman yung panilbihan mong kalabaw sa mahabang dekada, ilang dekada, 32 taon na nanilbihan sa kanyang amo itong kalabaw na ito mga kalisen. Pero para sa akin, kung sa hirap man ang dinaranas nitong tao na ito, para sa akin ewan ko lang sa inyo kung ano inyong pananaw, pero ako kasi talagang nakaka-relate ako dito dahil laking bukid ako. Pero kung sa akin lang ito, hindi ko po ibebenta kahit pamahina na yung kalabaw. Alam mo kung bakit? Inisip ko na inisip ko na 32 taon na nilbihan at katuwang ko, parang pamilya ko na rin ito, hindi ko po ito kayang gawin siguro if ako ang tatanungin nyo. Sana naisip mo rin na yung mga pagmamahal niya sa iyo unconditional sa gitna ng ulan, init, hindi nag-alintana itong kalabaw na ito upang tulungan ka sa sakahan mo. Sana ito na yung pagkakataon mo na masuklian siya. 'Di ba? So hindi ko alam kung magagalit ako sa taong 'yan. Although hindi natin alam personally kung ano yung pinagdadaanan niya. Nagagalit lang ako dahil doon sa nanilbihan siya ng 32 taon tapos ganun lang ang naging kapalit. Ganun lang ang kadali na gawin niya yung parang tinuring mo ng pamilya, pamahal na rin siya sa'yo at napamahal ka na rin sa kanya. Aminin mo, pero hindi natin mausgahan naman yun, pero if ever man na mayroon kayong mga nararanasan na ganito, mga kalisen guys, hindi ito ang tanging solusyon para ibenta mo yung isang bagay. Isipin mo muna kung talagang ito ay pwede mo nang i-dispose or pwede mo nang ibenta. Pero maging talagang mindset
yung ating pag-iisip para hindi tayo magsisi bandang huli. Grabe, kung ako yon may-ari ng kalabaw, hindi ko gagawin na ibenta kahit pamahinang-mahina na yung kanyang katawan dahil isipin mo kung ano yung mga nagawan niya sa'yo nung time na nangangailangan ka. No? So sumabutal kasi kapag ganun ang gagawin natin, porket hayop, may puso rin mga yan. Porket hayop, gaganuhin na natin mga yan. 'Di ba? So kailangan natin isipin din kung ano yung mga naging sakripisyo nila nung time na tayo ay tinulungan. Oo, hindi man sila nagsasalita mga yan, pero may puso at nararamdaman din nila yung sakit na ginagawa natin para pagdating sa kanila. Ako, kung hirap man, sana inisip mo, kumpleto pa ang paa mo, kumpleto pa ang kamay mo, malakas ka pa naman siguro. Sana pinalawak mo yung isip mo na itong musmos na kalabaw na ito, hindi siya nakakapagsalita. Within action lang. Dahil yung kalabaw, sumisimbolo ng kasipagan. Kahit pamaltratuhin mo yan, kahit papalupaluin mo yan, never na magreklamo. So yun sana yung inisip po na imbes na alagaan ko na ito, panahon na rin para suklian ko siya. Anong feeling mo, pakatay mo, pakarne mo, nakabenta ka ng malaki, kinakain, masisikmura mo ba yun sa dugot pawis na tinulong niya sa'yo? So dapat ito hindi ka siguro pet lover, hindi ka siguro animal lover, kundi ang kinailangan mo lang sa kanya nung time na napapakinabangan mo pa siya. So kung ano man tayo guys, tandaan natin mayroong batas na at pinapatupad na ito at soon na maaprubahan para mayroon din silang protection sa kanilang tulad ng mga yan na katulad mga kalabaw, pusa, aso, yan, at kung ano pa na pet na pwede nating alagaan. So, mayroon din kasing mga buhay yan na kailangan natin mahalin. Diyos lang ang tanging kumitil sa ating mga buhay. Hindi po tayo. Thanks God mga kalisen dahil sa gitna yan na nag-trending na post, ayan, mayroong, hindi ko alam kung TikToker ito na influencer, ito ay binata, napakabusilak ng kanyang loob. Ginamit niya pala yung kanyang platforms upang makapagbigay ng magandang advokasya sa kalabaw na yan at para ma-reach niya yung 50,000, ayan, na-reach nga niya dahil inano niya, tinubos niya yung kalabaw para mas safe ang kanyang buhay. So, kung sino ka man, God bless you, more blessings to come. Saludo ako sa iyo dahil talaga, kung magsasaka ka or kahit hindi ka magsasaka, kung makita mo man yung post na yan, grabe talagang maantig ang inyong puso. Sana'y dumami pa ang Good Samaritan tulad ni Kuya na nag-save ng buhay ng isang kalabaw na musmos na walang kalaban-laban nang dahil sa kahinaan na niya, pagkatapos na siyang napakinabangan ng 32 taon, ay balak pa siyang ibenta at katayin sa slaughterhouse. So sana hindi na po ito mauulit at maging aware po tayo sa tulad nila. Kailangan natin mahalin at suklian kung ano man yung mga nagawa nilang kabutihan sa atin sa kabila ng kanilang kalagayan bilang isang hayop. Yun lamang po mga kalisen dahil relate talaga ako pagdating sa mga kalabaw dahil kami po ay nabuhay sa bundok. Magsasaka lang din po kami kaya sobra akong mahal ang mga kalabaw. So yun lamang. Thank you so much for watching. I-share nyo ito mga kalisen para maantig din ang puso ng mga nagbabadyang magbenta ng kalabaw pagkatapos nilang napakinabangan. Diyos ko.